Magandang araw po mga kuwangis ko kung saan man sulok ko man ang mundo. Ito ang inyong lingkod, Anton Olson. Sa mga kapako OFW dyan sa Middle East, Yumkin side. Bago po natin panorin po ang video ni Chis Escudero at ito ang isang ginang na taga Pasig. Isang likes mo na dyan at subscribe sa akin channel. Sa mga hindi pa dyan nakasubscribe, please lang. Alam mo, gigil na gigil ito si gigil na gigil ito si Chis Escudero kasi ang sabi niya, ang problema daw na nagkaroon ng pagkawatak-watak ng sambayan Pilipino ay kay Martin Romualdez. Kasi siya ang pinanggalingan ng kaguluhan sa nangyayaring hindi pagkakaintindihan ay kay Martin Romualdez. Kasi unang-una, siya po ang nagsisimula talaga lahat-lahat. Diba? Siya ang unang nakabanggaan ni BP Sara. Dahil hindi pumapayag talaga si BP Sara sa nangyayari, di ba? Kung matatandaan yung mga kawangis ko, yung sa AX, Tupad, tapos yun sa People Initiative. Tapos nagano na yan eh. Lumaki ng issue at napunta na kay BP Sara. Kaya ito si nanggigigil na. Kaya si Senador Chis Escudero nanggigigil na siya dahil sa nangyayaring problema dito sa bansang Pilipinas. Ito po ang kanyang punto de vista ni Chis Escudero. Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasamahan niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko siya at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela. O di ba? Hindi daw magpapatinag sa kanya si Chis Escudero sa nangyayari na kaguluhan na ginawa ni Martin Romualdez. Di ba? Kasi tuloy-tuloy nagiging magulo na talaga ang Pilipinas eh. Kaso lang, hindi mo talaga iisang tabi na si Martin Romualdez at Ferdinand Bongbong Marcos ay magpinsang buo. Ang tanong, sino bang kumukumpas sa kanilang dalawa sa pamumuno dito sa Pilipinas? Di ba mga kabangis ko? Ito papanurin po natin ito yung video ni taga Pasig Mayorya Tato na yung nagiging impeachment complaint laban kay BP Sara ay totoo. Pero yung impeachment complaint na laban kay Bongbong Marcos ay isang moro-moro lamang at hindi totoo. Ibig sabihin talaga yung impeachment complaint na laban kay BP Sara, yun po ang inaabangan ng mga politiko. Kasi nga ayaw na ayaw nila na si BP Sara ay maupo bilang isang presidente sa 2028. Ito po yung punto de vista ni Mayorya Tato ng Pasig. Pasig ba o Pasay? Pasay pala. Yung Pasay pala. Mayroon ng Pasay. Sorry. Sa nangyari sa impeachment. Yung impeachment natin kay Vice. Kay President? Saka kay Vice. Yung kay Vice, totoo yun eh. No? Yung impeachment niya, totoo yun. At totoo din yung lumabas sa resulta na talaga namang masasabi natin na si Vice talaga po ay hindi ho dapat yan mai-impeach talaga dahil napakaliit na halaga ang pinag-uusapan at totoo namang nanggaling yan
sa mismong kaba ng presidente, no? At ibinigay sa kanya yun. Kaya inilagak niya yung pera niya sa tamang pagkakalagyan. Kaya yung impeachment na naibigay sa kanya ay suwak na suwak talaga sa ating mga Pilipino. Alam natin ang yun ay tama ang binigay na hustisya ng kataas-taasang hukuman. Yun naman pong kay BBM ay moro-moro lang naman po yun. Kay Vice, totoo yun eh. No? Yung impeachment niya, totoo yun. At totoo din yung lumabas sa resulta na talaga namang masasabi natin na si Vice talaga po ay hindi ho dapat yan mai-impeach talaga dahil napakaliit na halaga ang pinag-uusapan at totoo namang nanggaling yan sa mismong kaba ng presidente, no? At ibinigay sa kanya yun. Kaya inilagak niya yung pera niya sa tamang pagkakalagyan. Kaya yung impeachment na naibigay sa kanya ay suwak na suwak talaga sa ating mga Pilipino. Alam natin ang yun ay tama ang binigay na hustisya ng kataas-taasang hukuman. Yun naman pong kay BBM ay moro-moro lang naman po yun. Alam naman O, di ba? Si BP Sara po ay sabi niya ay suportado po ng mga taga-Pasay. Ang pagsuporta nila kay BP Sara ay isang pasasalamat sa nangyari sa kanila dyan sa Pasay. Kaya suportado siya dahil sabi niya, di ba, yung kay PBM na impeachment complaint ay moro-moro. Ngayon, ang inahin na impeachment complaint laban kay BP Sara ay talagang totoo. Ibig sabihin yun ay siseryosohin ng mga kongresista at senador kapag makapasa yan sa Justice Committee sa Kongreso. Kasi nga mas marami ang bilang po ng administrasyon compare po sa mga oposisyon. So may posibilidad talaga na si BP Sara ay ma-impeach sa Kongreso. Kaso lang titignan natin kung anong mangyayari po sa Senado. If ever na ma-impeach siya sa Kongreso, siyempre daan pa yan, pupunta pa yan sa Senado, titignan natin kung anong mangyayari. Pero kung totoo siya sa nabisabi nito ni Mayora, lahat po ang nangyayari sa Pilipinas ay political lamang at mayroon silang sinasabi na connivance o sama-sama together. Kasi nga unang-una, yung ginagawang panggigipit at harassment kay BP Sara, yan po ay sa politika lamang. Kasi ayaw nila talaga na si BP Sara po ang manalo bilang isang pangulo kung makatatakbo siya sa 2028 eleksyon. Kaso ngayon makikita natin talagang ginigipit, minamadali na. Kahit si Tito Soto, di ba, minamadali na niya makapunta dyan sa Senate yung impeachment complaint laban kay BP Sara kung tapos na dito sa Kongreso. Di ba? Ang dami pong nag-aantay na dyan, ang daming mga ulupong na nag-aantay na ma-impeach si BP Sara. So, yan muna mga kawangis ko sa mga hindi pa dyan nakasubscribe. Kung saan man sulo ka man ng mundo, please lang, subscribe nyo naman ako. Sa mga kapwa ko OFW, masalam and bye-bye muna sa ngayon.